Ayun po, to all ladies and gentlemen, to our FB friends here on my page. Good morning po, good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga po. Here we are again. Flex ko lang po itong lechon natin. Since naatasan po tayo na gumawa ng lechon o nais po nila na tumikim ng lechon po natin, ang kumpanya namin o ang trade assist namin, this is for the flocks. Every flocks pwede po mag-share ng foods or Filipino foods sharing sa trade assist. Dahil sabi po ng trade assist, to all FB friends and trade assist, you are invited po na dumalo po this winter celebration para po sa lahat ng mga Pilipino na workers sa ating agency, Trade Assist. So, ito po yung naatasan po tayo na maglechon dahil nais daw po nilang tumikim ng lechon po natin sa Cebu. At siyempre, hindi po natin ipagkait na makatikim din sila sa ating special menu ng special lechon. So, kaya piniplex po namin ito dahil mamaya po, 12 o'clock, ang kainan po doon sa Trade Assist sa agency po natin. To all FB friends, taga Trade Assist po, share nyo po dahil lahat daw po ay invited. To all Filipino friends, since potluck po daw, pwede pa kayong mag-share ng special menu, Filipino food po na gusto nyo pong i-share o yung mga pambato po natin na pagkain ng Pilipinas. Pwede pa kayong magdala. Pero sabi po kasi sa agency na hindi ibig sabihin na bring your own food na papadalhin po natin dahil responsibilidad po nating papakainin yung iba. Ang nais po nila na sharing po daw sa mga gustong mag-share ng mga Filipino food o willing na mag-share ng kanilang mga special skill sa pagluluto. So, may special skill po tayo konti sa pagluluto ng lechon. Medyo malapit na po siyang maluto. Kaya, ayan po, gusto nila matikman yung lechon natin. So, nakikita nyo po, wala na po siyang tainga. Iwan ko kung anong ginawa na dito. Minamasakir ata. Good morning, Sis Grace, kanuog sa Yoha Gunimo naglechon brad. Yeah, alas 6 sa buntag, nag-start mig alas 6 or 7 in the morning para makapagluto tayo until 10 o'clock in the morning. Then, ang kainan po nito alas 12 ng gabi. So, ayan po, ito po yung pinaluto nila sa atin. Iwan ko dahil nung binuksan ko po to, dahil nung binili po nila ito sa store ay sila na po kasi, katay na po kasi ito, parang nagtitimpla na lang po tayo at nagsasalang para maluto. So nabigla po ako kasi wala po siyang tainga. Tinanggalan po siya ng tainga. Kung nakikita nyo parang kumikindat-kindat na lang yung mata niya. So wala na po siyang tainga. Tinanggalan po nila ng tainga. Ewan ko kung saan nila dinala yung tainga o baka kinain na rin nila. Tapos yung tiyan ng baboy, sobrang layo. In short po, may missing o may losses po na may mga part po na nawala dito. So, hinanapan natin ng paraan. Bumili tayo ng lechon ng bili. Ayan po, tinapal po natin dyan sa may liig. Ayan, kung nakikita nyo po, tinapal po natin dyan sa may liig. Ayan, lechon bili po yan na binili po natin sa Pakinsib. Para ma-close lang po natin na hindi lumalabas yung mga ingredients po natin. At dito naman po hanggang sa puwet, tinabasan din po siya. Hanggang sa puwet po, kaya ang ginawa po natin, tinahi natin siya, yan. Yan, hanggang puwet po, papunta doon. Malaking tabas po yung, ewan ko kung paano nila kinata ito.
Basta bumili po kami ng bili para maitapan o makaber yung liig. Kasi pag hindi po natin maisara yung liig, sayang yung ingredients, sayang yung timpla natin, mawawala din ng yun, kabuluhan. Kasi tatagas at tatagas yun. So, in short, magiging walang lasa po yung lechon natin. Kaya ang ginawa natin, diniskartihan natin yung liig. Binilhan natin ng bili, mga siguro isang kilot kalahati ata to na nilagay natin. Tapos inupirahan po natin, dinugtong po natin dito sa may liig. Ayan, para hindi siya tumagas. Akala ko po yung doktor lang marunong mag-opera. Marunong din po pala tayong mag-oopera. Ayan, so po nakikita nyo po ay nagiging na po siya. Tender, juicy, and crispy. So ito po talagang kalalabasan. Pag galing po siya sa frozen, pag na-frozen po yung lechon natin, ay may tendency po siya na magiging magbababol o magki-crispy like chicharon po ang resulta po ng balat niya. Pag nagpo-frozen po kayo ng baboy, tapos dinidefrost nyo, tapos kinaumagaan 24 hours nyo isasalang, may tendency po na ang balat ng baboy ay chicharong bulaklak po talaga siya. Pero masarap po, maganda yung nagiging resulta niya. Shoutout nga po pala kay Arnel Bulacan. Shoutout pre, pa-shoutout bro. Shoutout kay Arnel Bulacan at kay Grace Canuog sa aking sister. Kumusta kay Arnel Bulacan? Balucan, sorry bro. Arnel Balucan. Kumusta dyan bro? Kumusta New Zealand? So, matagal din tayong hindi nakita bro na may makapasyal ka dito para makakain ka rin ng lechon. Soon, you are invited bro sa aming church anniversary on next month. Pwede po kayong dumalo, pwede po kayong pumunta. Shoutout again, sino pong gusto magpa-shoutout dyan? Sino po tong isa? Hindi ko to makita. Gino Candilanza, oy, shoutout pala kay Gino Candilanza sa aking pamangkin na gwapo. Be a good health always, bro. Shout out kay Gino Candilanza, isa din sa mga magaling maglechon dyan sa Toledo, Cebu City. Gino Candilanza. Shout out pala sa Candilanza family, Canuog family, and dyan sa Martix and Lydia's Lechon sa Ibo and Loraidos, Toledo City. Shout out everyone. Yun nga po, wash out wash out daw po kay Gino Candilanza sa aking pamangkin na gwapo, masipag at mapagkatiwalaan kapag tulog. Hindi nga, shout out dyan kay bro Gino sa ating pamangkin at kay Arnel Balucan. Sipag at tiyaga lang dyan bro, tiis-tiis lang tayo. So, ayan po. Good morning din, Gino Candilanza. So, ang ginawa po natin, may charcoal po tayo dito. Alam nyo po ba yung charcoal po natin dito? In one sack, sa 12 kilos. 12 kilos lang po to ha. In one sack, 12 kilos is $50, worth of 1,500 pesos. Sa isang sako. Kaya hindi mas mahal pa ata yung sangkap. Yung uling kaysa mga sangkap na Yan dalawang sako na yan is worth of $100. And convert po natin sa piso, nasa po siya, halos 3,300 o 3,400 sa dalawang sako. Dalawang sako is 24 kilos. Yan po yung ginagamit natin dito sa paglilitsyon. Shoutout nga po pala kay Brother Edgar de Asis. Shoutout po Brother Edgar. Good morning. Sa ating kapatid na Brother Edgar de Asis. Have a blessed morning po Brother Edgar. And shoutout nga pala sa ating gwapong driver. Bro, shoutout dyan. Good morning. Ayan. Mahalag uling ninyo diha, uy. Ganito po kamahalang uling dito. In one sacks, 12 kilos. Worth of $50 each. Then, since we have 2 sacks of uling o charcoal, worth po siya ng $100. Equivalent of piso is
3,400 o 3,300. So, kung i-convert nyo po siya, wag na kasi masakit sa bulsa. Pero sponsor naman ng kampanya natin to. Ito yung ginagamit natin, kung bakit po ito yung ginagamit natin na uling. Kasi ang uling na po yan is hindi po siya artificial. Mas magandang gamitin ang uling na hindi artificial, yung pure talaga na kahoy. Kasi yung artificial hindi maningas yun. Mahirap magpaluto ng ano yun, ng lechon. Maaring mahilaw-hilaw yung laman ng lechon natin. Kaya ang ginagamit natin, heat beads na uling, charcoal, heat beads, charcoal, pure po siya. Kita nyo po, sobrang ningas yung ano niya. Sobrang ningas yung apoy niya. Yung baga niya. Kaya yan pong binibili namin. Kaya kung bumili kami nito, hindi kami magka-convert to piso kasi medyo mabigat po siya. At least makapagluto tayo ng lechon. Good morning. Good morning bro. Biyaya, please God. Biyaya po, Brother Edgar. Ano lang po, may winter celebration po ang agency at nais daw po nilang tumikim ng lechon sa atin. Kaya nag-request po sila sa atin tumawag at bumili sila ng baboy. Nag-import din po sila na bumili ng baboy para talaga makatikim ng lechon. At in short, para sa mga Pilipino po to, hinahanda din po nila na gusto nila makatikim ng mga pagkaing Pilipino. Kaya nagluto po tayo ng lechon, sacrifice po tayo. Gabi po tayo nagmamarinate nito. Kasi may kalakihan po siya, siguro nasa mga, sabi nila, 45 to 40 kilos. Pero for my estimated, nasa 40 kilos lang po to. So, medyo kalakihan din po siya. So, marami-rami din po makakain ito. Shoutout pala kay Tony Kababat, Salvador. Ay bro, shoutout po dyan. Dalaygon ang Diyos, praise God po, Tony Kababat, Salvador. Shoutout po dyan, bro Tony. Have a blessed morning. And andito nga, sino ba yun? Ayun po, sa lahat ng mga viewers po natin, Ronald Sevilla, thank you po for viewing. Kay Bro Arnel Balokan, Grace Canoog, and Edgar Bro Diazis. Shout out also kay Tuni. And sino po ba to yung isa? Tulits. Shout out bro, Tulits. Kumusta bro? Klaro na ang extension natin bro. So ayan po. Shout out po dyan sa mga kaibigan natin, Ronald Sevilla, Tony, Kababa at Salvador. Thank you bro. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Always trust in God. Na kahit anong gagawin natin, lagi nating ipagkatiwala sa Panginoon yan. Ayan, malapit na po. Siguro may 2 hours pa po tayo para talaga makuha natin yung tunay na loto. Kasi pag ganito kasi kalaki, yung mas minimum, 3 hours. At hindi bababa sa 3 hours po yan. Siguro much better kung kukunin nyo sa 4 hours. Pero depende po sa uling na ginagamit nyo, depende po sa area, depende po sa sit-up na ginagawa nyo. Since ang sit-up ko po ay drum, ang drum po ito, in short, madali po siyang magningas at hindi nakakawala masyado yung ningas ng niya, yung uling niya. Kaya medyo po siya, madali po tayo makakaluto. Within 3 hours, pwede po siyang lutuin. At magandang uling yung ginagamit natin, kaya yon, worth it po. Na ganitong drum ang gagamitin natin. 2 drum po to, ini-extension lang. Kaya kasya ang 40 kilos to 45 to 50 kilos kasya po dito. Ayan po, shoutout po at good morning po sa lahat. Yun lang po. At God bless sa lahat. Salamat po. Bro, bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye po. Thank you sa mga nag-viewing. Puntahan natin yung niluluto natin.